So, kailan lang niya lang ito pina-install. Ang problema, siguro habang ginagawa, nakita niya, ayan, no? So, may libreng pansit yung nangyari sa kanya. Ayan, no? So, gulo-gulo. And then, sad to say, nakakatakot kasi talaga itong mga ganito. Dahil nung pina-install niya daw to, di pa siya nakakalayo. Marami nang sumasabit-sabit. Yung mga wire, nagsasabitan. So, sabi ko sa kanya, delikado talaga yan, boss, kapag ganyan. Kasi alright, mga kabrum-brum, good day mga kabrum-brum. So, dinayo tayo ng Katropa Pix, mga kabrum-brum. So, ang concern niya ay magpapariwiring siya. So, ang motor niya ay Yamaha Fascio. Fascio, talagang pangalan pa lang, nakakasosyal. Pero ang problema niya, ayan, talagang mawawala yung pagkasosyal ng owner nito pag ganito yung nangyari sa motor niya. Oh. So, kailan lang niya lang ito pina-install. Ang problema, siguro habang ginagawa, nakita niya, ayan, no? So, may libreng pansit yung nangyari sa kanya. Ayan, so, gulo-gulo. And then, sad to say, nakakatakot kasi talaga itong mga ganito. Dahil nung pina-install niya daw to, di pa siya nakakalayo. Marami nang sumasabit-sabit. Yung mga wire, nagsasabitan. So, sabi ko sa kanya, delikado talaga yan, boss, kapag ganyan. Kasi, kapag sumabit yun, natanggal, naputol, and then, ang natira ay positive, dumikit sa body ground o dito sa pinakabakal-bakal, nako, possible masusunugan tayo ng motor. So yan yung kanyang concern. So i-rewire natin yan. So kadalasan naman talaga yung mga Tropa Pix natin na pumupunta dito, yan ang nagiging problem, yung magugulo yung pagkaka-install ng kanilang electrical work setup. So ang na-install sa kanya dito, ayan, loud horn, and then two-way alarm, and then mini driving light. Yan. So ngayon, i-organize natin. Pero yun pa rin ang gagamitin natin. Yung kanyang loud horn saka yung kanyang mini driving light. So, i-organize lang natin yung wire harness. Ngayon, yung wire harness na gagamitin natin, yung ginagamit ko, yung fully assemble type. Naka-built-in siya, mga kabrum-brum. Okay? So, update ko kayo mamaya kapag naikabit na natin. Alright, mga kabrum-brum, so natanggal na natin yung mga pansit-pansit wire. So sad to say, nalungkot lang ako kasi talagang naburara yung kanyang original wire harness. Papakita ko sa inyo kung bakit naburara. Kung titignan nyo, mga kabrum-brum, ito yung kanyang original stock horn. So ibinalik ko na siya sa dating pwesto. Yan. And then sad to say, yung kanyang original wire harness or yung adapter para dito sa kanyang busina, so pinutol. Ayan, sinusuksok lang yan dito, mga kabrum-brum. So sa atin kasi hindi na tayo nagpuputol or nagsisira ng mga original wire harness. Gagawin natin, i-restore natin yan, mga kabrum-brum. And then dito, ayan, mahilig sila mag-tap dito sa ignition switch. So old school na yung mga ganyang tapping connection pag sa mga ignition switch. Pwede pa rin naman basta maayos, pero ito kasi ginawa tinalupan bago hininang. What? Saan kahit di mo na nga siya ihinang basta make sure lang na maayos ang pagkakatapping. So kasi kapag ganyan may hinang, ayan di ba? Di ba? Ayan. So pangit na siya. Ang gagawin ko diyan, ayan, ako na lang, i-cover ko na lang. And then ito, ayan dito, tulad dito, ayan, nag-tapping din siya dito. Dami niyang ito ang mas malala, mga kabrum-brum. Ito, dito kasi nagpa-install si boss ng two-way alarm. So ito talagang putol talaga, ayan So kinat niya yan, and then gumamit siya ng relay dito para, ewan ko kung paano install ba yung gagawin niya sa two-way alarm. So ang problema, ayan so ang gagawin ko mamaya, ibabalik ko ulit to dito, dyan, and then ito pa, yan yan. So yung mga boy hinang, wala namang masama sa mga boy hinang, basta yung make sure yung gagawin nyo talagang maayos. Hindi yung i-repair pa ng sandamakmak na gagawin. Ayan tingnan nyo, di ba?
ba? Oh no! So, dami mo sinira. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng original wire harness ng ating mini driving light saka stock to loud horn. So yun kasi yung concern ni boss eh. So update ko kayo mamaya kapag naikabit na natin. Alright mga kabrum-brum, so ito na rewirings na natin, no? So tingnan nyo sa taas, ayan, no? Diba? Ayan, diba? Suwabe-suwabe na yung linya nya. So pagdating dito, ayan, no? O, diba? Wow! Yan, no? Ito yung kanyang loud horn, yan. So dito natin pinwesto. Yan, kahit na malubak siya, so wala siyang tatamaan na kung ano-ano dyan. Swabing-swabe yung play ng kanyang loud horn. And then syempre, andito pa rin yung stock horn. O, diba? Yan natin pinwesto ng stock horn sa original niya. Yan, tingnan nyo ang linya, o. Diba? Parang wala nga kayo mahalata, ano? Parang original wire harness, no? And then ito yung switch ng sa loud horn. Ito pa rin yung ginamit ko na switch kasi may butas na dito eh. And then switch naman to sa mini driving light. Kasi yung mini driving light niya upgradable na. Ito yung pinaka switch talaga. Ayan, mamaya makikita nyo kapag naibalik na natin yung kaha. So pinakita ko muna sa inyo before and after. Ayan, no, di ba? Suabe-suabe. And then wala nang sasabitan dyan mga kabrum-brum. Kasi yung concern ni boss, nung nagpa-install daw siya, sumasabit-sabit daw sa sa dyan. Okay? And then syempre naglagay ako ng protection dyan para in case na magkaroon ng shortage, hindi masisira yung wire harness na kinabit natin. And then hindi makaka-apekto sa system ng motor, makakatakbo pa siya anytime. Okay? So balik natin yung mga kabrum-brum para matesting natin. Alright mga kabrum-brum, so ito naibalik na natin yung kaha. So ang nire-wirings natin for today is Yamaha Passion. Talagang parang pang social, no? Passion. So ngayon testingin natin. Ang kinabit natin dito is ayan, mini driving light. So may naka-install na dyan na mini driving light. Yan yun mga kabrum-brum, nire-wirings ko lang. And then meron din siyang loud horn. So Pia brand yung kanyang ginamit na loud horn. So testingin natin. Ito kanyang mini driving light, meron siyang park light. Ayan, o. Yan, park light. So color green nga lang yung park light niya. Ngayon, ito yung pinaka switch. Astig nga tong switch niya, o. Bilib na bilib ako dito mga kabrum-brum, o. Tinatali lang dito or nakagoma lang. Pero pipindot lang kayo dyan. Napakadali lang install. Okay, testingin natin mga kabrum-brum. So ayan, meron siyang flashlight pag pinindot. And then ayan, so color yellow, and then color white, and then white and yellow, diba? Andito na, all in na lahat dun sa switch na yon. Meron siyang passing mode, and then park light, and then high and low. And then meron siyang white and yellow. Talagang dito na, combination talaga. Bilib na bilib ako dito sa switch na to. Yan. So ngayon, pa-install si boss ng stock horn to Pia loud horn. So andyan pa rin yung stock horn niya mga kabrum-brum. Para kapag nag-renew siya ng motor, so walang magiging problema sa LTO. So stock horn muna tayo. Ayan, narinig nyo, di ba? So gumagana yung stock horn niya. Ngayon nilagyan ko to ng rapid mode. Long press lang natin. Oh, di ba? Consistent yung kanyang stock horn. So ngayon, subukan naman natin loud horn. Pindot tayo dito. Yan. So pag kayo, nag rapid mode, long press nyo lang. Alright, di ba? So yun, solve problem na tayo dito kay Bossing. Dumayo pa si Bossing. Si Bossing ayun, oh. Ayun, oh. Ayan. So, yun mga kabrum-brum, yung mga may concern sa mga pansit wire nila sa motor. So, visit lang kayo sa Facebook wall ko para masagot ko yung mga inquiries nyo mga kabrum-brum. So, mas maganda talaga yung hindi kayo nag-aalala habang nasa biyahe. Kasi, nakakapangamba nga naman kung nagbibiyahe kayo, iniisip nyo baka masunugan kayo ng motor dahil sa mga pinakabit nyong electrical work setup. Okay? So, yun mga kabrum-brum. Ayan, so
palambing naman mga kabrum-brum, Motosiglo Primera, paki-follow and then like and share na lang sa aking mga galawan. Ingat mga kabrum-brum!